Tumagilid ang isang trailer truck habang nasa pakurubang bahagi ng Labac, Batangas. Karga pa naman ito ang mahigit 1,000 sako ng simento. Ayon sa driver na nagtamo ng sugat na balahaw sa ginagawang kalsada ang hulihang gulong ng truck. Sa protesta, idinaan ng iba't ibang grupo ang paggunita sa araw ng paggawa. Ipinag-utos naman ng Pangulo ang pag-review sa minimum wage rate. May report si Ivan Mayrina. Sing-init ang panahon ng paghaharap ng mga realista at mga pulis na magtagpo sa Calao Avenue sa Maynila. Sinubukang lusutan ng mga nagpoprotesta ang barikada ng mga pulis. Binomba sila ng mga pulis ng tubig. Tuluyang naharang sa Rojas Boulevard ang mga nagpoprotesta na patungo sa ng US Embassy. Tutol ang grupo sa ginaganap na balikatan exercises. Anim mga arestado para sa disobedience to authority, resisting arrest, alarm and scandal at vandalism. Pinipilit nilang pumunta sa US Embassy. Hindi ito kasama sa Freedom Bark ng Maynila. Nagkaroon din ng programa ang iba't ibang labor group sa Benjola. Sigaw nila, 150 pesos sa aumento sa sahod across the board, pagtaas ng minimum wage at pagtapos sa kontraktualisasyon. Tinanggihan din nila ang imbitasyon umano ng Pangulo para makapulong sila. Kung gusto nilang itaas ang sahod, gawin na nila. Kung gusto nilang ibaba ang presyo, gawin na nila. Halos pare-pareho na ang cost of living ng mga manggagawa sa iba't ibang resyon. Sa kasalukuyan, sa Barma may pinakabababang daily minimum wage sa bansa na aabot lang ng 361 pesos. Pinakamataas naman sa Metro Manila na hanggang 610 pesos. Utos si Pangulong Bongbong Marcos sa mga wage board. To initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Aprobado na ng Senado ang 150 pesos legislated wage hike, pero nakabinbin pa sa Kamara. Approve ang dagdag sahod sa National Anti-Poverty Commission. Importante ang kagyat na dagdag na sahod. Grabe rin ang pagtaas ng ilang mga pangunahing presyo ng bilihin. Nauna na nagbabala ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na pwede magresulta ang dagdag sahod sa pagtatanggal ng mga trabaho, pagtaas ang presyo ng mga bilihin o di kaya pagsasara ng mga maliliit na negosyo. Mahigit 90% po ng ating mga existing enterprises ay nasa kategorya ng micro, small and medium enterprises. So sa atin pong pagtitingin sa pangangailangan ng mga manggagawa, binabalanse po natin yan sa kapasidad o kakayahan ng mga employers. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabanlian ng kumukulong tubig ang isang baby sa Batac City sa Ilocos Norte. Ayon sa ina ng biktima, katatapos lang niyang isalin ang bagong kulong tubig sa termos nang abutin ito ng anak. Bumuhos ang mainit na tubig sa mukha at katawan ng 1 taong gulang na sanggol. Nagtamo siya ng first-degree burn sa mukha at second-degree burn sa katawan. 3 araw nang nasa intensive care unit ang sanggol. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.